Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat kung saang lupalop man po tayo ng mundo. I know excited ka na malaman kung ano po yung napakagandang negosyo na pwede nating simulan ngayong 2024. The way I'm Marvy Asonto Dasilio, all the way from Polomolok, South Cotabato. Dati rin po akong empleyado, naging OFW sa bansang Dubai way back 2011, kaso nga lang hindi po ako naging successful. It's because nagkasakit po ako. So dun ko na po na-realize na sobrang ang hirap pala pag isa lang po yung source na pinagkukunan. Upgrade your business with Payment Center. Hurry! This is a franchise business. Kapag sinabi po nating franchise business, yung pinaka-binili po natin dito ay yung system mismo. Yung hindi ka na mag-isip, ano ba yung gagawin, what's the first thing to do, paano ba, maghanap ako ng IT, gusto ko ganito. So, yun yung binili natin, yung system mismo, yung buo na yung system, uupo ka na lamang, mag-a-avail ka, and then, i-walk through ka kung paano yung process ng maging franchise ka na. Okay? And usually, when we talk about franchise, this involves millions. 7-Eleven, Jollibee, McDo. So, mga millions po yan. Okay? So, yung mga mga small, medium businesses, like yung mga nauso ngayon ng mga coffee shop, yung pagkakaalam ko po ay nagre-range po yan ng 230,000 pataas. And even yung mga lechon manok, okay, so malalaki din po yung capital, mga nagre-range po dyan sa 230 pataas. So, we are talking about the franchise na service-based. Oh, bakit nga ba maganda yung franchise na service-based? Kasi una, walang napapanis, walang nag-expire, walang nakukota, okay? At hindi mo kailangan mag-hire ng maraming staff. Kasi actually, isa or dalawang staff, kaya lang siya dahil ito ay service-based, okay? So, service-based, Unified Payment Center. So, meron tayong ticketing, meron tayong travel and tours, hotel at saka tour packages po yan. Meron tayong remittances, bills payment, e-insurance at saka e-loading at marami pang iba. So, yun po lahat ay naka-intact po siya sa isang franchise. And for your information, pag nasa labas po ito, if you want to be a travel agency, Cebu Pacific ay manghihingi ng cash bond na 300,000. Sipal is another 500 million. Dito po, we have a partners of 406 airlines. Hindi natin need mag-cash bond kasi si company na nag-cash bond and then franchisee po tayo. So, we have the access dun sa system na mismo. Ngayon, the common question na naman ay, kikita ba talaga tayo dyan? Okay, first and foremost, we have to see the market, the target market. Sino ba yung target market natin? Mga travelers, right? And yung mga nag-OFW, they don't have a choice kundi sasakay ng eroplano. So, this kind of business, alam mo yon, is lifetime. Because, hindi na tayo babalik dun sa mag-bus na lang tayo. Mga tao ngayon nagmamadali, laging instant, gusto instant na, alam mo yon, bakit ka pa magta-travel by land, nangabuting ka ng 2 araw bago ka makarating, if meron namang 2 hours lang, 1 hour lang, nandun ka na sa Manila, nandun ka na sa Cebu, gusto mong puntahan. So, we have the market now, we have the target market na, ikaw na lang yung kailangan na mag-o-offer ng services na ganyan, okay? So, yung tanong na kung kikita ba, kikita ka. Okay, depende na lang yan, how do you market at saka yung location, okay? Location is the key kasi kapag nagbi-business tayo, best ang pinakaunang ano mo talaga dyan titingnan ay maganda ba yung location ng pwesto mo. Meron bang walk-in, meron bang foot traffic kasi syempre magpapa-Gcash cash in, cash out, magpapa-load, yun yung mga kumbaga mabilis, laging merong ganong mga transactions. Ngayon, let's talk about the income projection. Siyempre, dahil maglalabas tayo, magkano ba yung franchise? Pag mahabol mo pa yung promo ngayon, so, alam mo yon, instead of paying of 599,000 na franchise, pwede pa po nating ma-avail for only 220,000. With free ka na ng mga satellite branches. So, a total of 10 branches lahat. Sa 220,000 mo, mayroon ka ng 10 branches kasi pwede ka na kumita ng rebates out of transaction ng iyong franchise.
Ngayon, maliban dyan, so pag nag-avail ka ng 220,000, okay, so meron ka ng 10 branches, okay, yun yung isa sa advantage mo, benefits mo. Meron ka pang total of 120,000 worth of herbal products, wellness products po natin. So, yun. So, meron ka ng balik na 120,000 wellness products. Pwede mo pong ibenta, pwede mo pong i-personal use, i-consume po ninyo or kaya ng pamilya nyo. Anyway, it is supplements, it is products, okay? Natural products. And aside from that, so, you will be a VIP. Pag sinabi po natin VIP, okay, you can have savings. Pwede ka na po alag ka dun sa savings natin sa freelance. This is a real estate na company ng ating Pascual Group of Companies. So, naka-land banking po tayo and then pwede pong kumita. Actually, guaranteed po nakikita yung savings mo ng 10% per year. Doon po yun sa freelance natin kasi naka-real estate po tayo. So, parang hitting 3 birds in 1 stone. Okay, nakatipid ka na, 220,000. Okay, meron ka ng 10 branches. Meron ka pang freebies na 120,000 na wellness products. Meron ka pang VIP ka na and then you are entitled to join the savings program ng company and you will earn or your money will yield 10% per year. Ganun siya. Ngayon, sa income projection natin, yung pinakamalaki talaga kasi namang kitaan sa ating Unified Payment Center ay yung travel and tourist ticketing. So, let's talk about it. Okay? So, sa ticketing, so pwede ka na pong mag-offer ng mga tickets domestic at saka international. We have again 406 airlines ng partners natin. So, sa ticketing domestic, okay? So, magkano yung income mo sa domestic? Okay, so let's talk about conservative computation na lamang. Okay, habang nagsisimula ka, of course, pag you are starting, you cannot expect na dun sa first 3 months mo, kikita ka na agad ng bongga dun. No. Okay? So, syempre, mag-advertise ka pa, pakakilala ka pa sa market na, and then makikita pa nila na meron na palang ticketing dyan, meron na palang payment center dyan, load, pwede na pala dyan, ganon. Okay, so let's say, after 3 months, ito yung mga pwedeng potential income mo. Okay, let's project your potential income. So, magpabook sa'yo ng ticket sa domestic. Ito ay maganda yung pwesto mo ha, visible yung area mo. Okay, so merong magpabook sa'yo ng ticket. Sabihin na lang po natin, sa isang araw ay may 2 tao. Okay, 2 tao is either 2 tao na one way or kaya 1 tao pero round trip, okay? So, yung kita mo dito ay 500 yung max na income mo. So, sabihin natin may kita ka doon 500 pesos times 2 persons, okay? So, mayroon kang 1,000. Pero yung 2 tao is per day. So, meaning times 30 days, kikita ka ng 30,000 in 1 month. Conservative to, okay? So, hindi pa natin kinonsider dito yung magbarkada, pupunta ng Boracay, pupunta ng Coron, pupunta ng Manila, or business trip, or kaya, alam mo yun, pinadala ng company. We are talking about ng, alam mo yun, yung parang nag-trip lang, 1 tao, pupunta lang Manila kasi merong seminar na pupuntahan doon. Okay? So, conservative lang to dahil 2 persons lang yung kino-consider natin. Ngayon, kumita ka na doon ng 30,000. Okay? Ngayon, sa international naman, ang kitaan natin dyan ay 700 to 1,000. Sabi natin may 1,000 ka. And then, 2 lang ulit yung nagpabook sa'yo every day. Okay? Or sabihin na lang natin sa 30 days ay meron lang 15, a total of 15 international tickets yung nabook mo. Okay? So, 1,000 times 15 packs, that is equivalent to 15,000. So, 30,000 sa domestic and another 15,000 sa international. So, meron kang income projection na 45,000. Sa ticket pa lang yan. Paano pa? Siyempre, mag-offer ka ng travel and tours. Okay? Ito ay hotel, accommodation, and tour packages. Punta sila ng Hong Kong, punta sa Disneyland, sa Ocean Park, kailangan nila ng tour package doon. So, pwede din natin i-offer. So, yung kitaan natin sa local na travel and tours ay 200 to 500. So, sabihin lang natin, doon na lang tayo sa 200 lang. Okay? And then, sa 1 month time, merong nagpa-book sa'yo ng travel and tours or tour package na sabihin lang natin na merong 20 katao. Okay? So, 200 times 20, so meron kang 4,000. So,
Yan yung kita mo. Paano kung mayroong 10 magpabook sa'yo ng tour package pero international? Sabihin na natin na 500 lang yung ano mo doon, commission and markup. So, 5,000. So, additional 5,000. So, meron ka ng a total of 54,000. Labas pa doon yung pwede natin kitain sa bills payment. Okay? Magbayad sila ng bills. Kahit na hindi ganun kalakihan yung kita natin sa bills, kaya lang, every month silang magbabayad. Sabihin natin, mayroong 100 na magbabayad sa'yo ng bills. Pero actually, this is very conservative kasi sa isang bahay, kuryente, credit cards, PLDT, or internet nila, okay? Tubig, okay? Yun yung ano nila. So, let's say, mayroong 3 sa isang bahay. So, yung 100 na conservative computation natin, 30 houses lang yun. 30 households lang yun, okay? So, sabihin natin 100. Tapos, meron kang 100. Tapos, meron kang service charge na, let's say, net 10 pesos. So, 100 times 10, meron kang 1,000. So, additional 1,000. So, may 55,000 na yun lahat. Ngayon, paano pa yung magpa-GCash, cash in, cash out? That's our remittance. Cebuana, ganun. So, merong magre-remittance sa'yo, mga cash in like that. So, alam mo yon, so let's say na lang meron kang additional na 5,000 dyan sa ating remittance. Okay? So, meron ng a total of 60,000. And then, paano pa yung load? Okay? So, yung load natin, may magpa-load sa'yo, ganun, cable. O, sabihin natin na may additional ka na 4,000 na lang ulit. So, a total of 64,000. Labas pa doon yung pwede mong kitain kapag ikaw ay merong nalagay doon sa pwesto mo na parang kumbaga stante, lalagyan mo doon yung mga freebies mo, yung 120,000 wellness products, may mga bibili niya ng mga products, so pwede kang kumita din doon. So, a total of 64,000 monthly. Okay? So, ibabawas natin dyan, let's say, magkano yung sahod mo sa staff mo, or nagrenta ka ba? Sabihin natin, may renta ka na 15,000 na rent, okay? So, minus the pasahod mo sa staff mo, let's say 10,000. Okay? And then, ano pa ba yung ibang OPEX mo, operating expenses? Malamang, kuryente, tubig, internet. Sabihin na lang natin na meron kang 10,000 doon. Okay? So, meron ka pa ding net income na 29,000. So, yan yung income projection natin. Pwedeng mas maliit pa dyan or pwedeng mas malaki. Pero, diba, isipin mo na lang, okay, sige, kalahati na lang yan. Okay? So, divide 2 natin. Sige, sabihin natin, mas conservative pa. So, 14,500. So, 14,500 times 12 months, di na masama. Meron kang a total net income na 174,000 on your first year. Ang tanong, hindi naman kasi mag-expire yan. So, ang tanong doon, 1 year ka lang ba magpe-payment center? Hindi, di ba? And uulitin ko ha, no expiration. So, this is a lifetime business. Isang beses kang maglalabas ng franchise fee, walang royalty fees. Okay? So, meaning, yung income mo, sa'yo yun buo. Wala tayong quota, walang maintaining balance, walang renewal. Ang renewal lang dito yung sa business permit mo na later on. So, ganun siya. So, napakagandang business, napakagandang franchise business. So, if you are interested, okay, so dapat magmadali ka na kasi sooner or later, ito po ay magtataas na yung franchise fee ng company. So, habang naka-promo pa siya, so avail mo na, grab mo na right now. So, if you want to avail na or if meron ka pang mga questions, so message mo lang po ako sa Facebook or kontakin mo po ako sa aking cellphone. Thank you for watching!